Sa panayam ng Flight Global, kinumpirma ng mga opisyal mula sa SAB na nakikipag-usap sila sa ilang mga bansa sa South America, Asian at European kabilang ang Pilipinas habang nag-aalok sila ng pinakabagong JAS-39E F Gripen para sa kanilang mga pangangailangan sa fighter aircraft. Naniniwala ang Max Defense PH na ang alok ni SAB ng pinakabagong JAS-39E F Gripen sa Pilipinas ay hindi nakakatugon sa kasalukuyang kinakailangan ng minimum na 12 manlalaban sa ilalim ng kasalukuyang Multirole Fighter Acquisition Project. Ang alok ng Gripen E-F ay higit pa upang matugunan ang mga kinakailangan ng Philippine Air Force para sa hindi bababa sa 2 pang eskwadron ng multi-role fighters na binalak na bilhin sa susunod na 10 taon ngunit pagkatapos ng MRF Acquisition Project current. Ang SAB at ang Swedish Defense Materiel Administration, Forsvarets Materielverk, FMV, ay lumagda sa isang kasunduan sa mga bagong function at inayos ang mga schedule ng paghahatid para sa Gripen E at Gripen C, the multirole fighter. Ang kasunduan ay may bisa para sa panahon ng 2023 hanggang 2030 at ang halaga ng order ay humigit kumulang 5 Swedish kronor and 80 billion. Sumang-ayon ng FMV at SAB na baguhin ang kanilang umiiral na kasunduan tungkol sa pagbuo at paggawa ng Gripen E sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bagong functionality, na kinabibilangan ng mga pagbabago sa electronic warfare, mga komunikasyon at reconnaissance system, pati na rin ang mga pagbabago sa schedule ng paghahatid para sa Gripen E at Gripen C, di sa kabaligtaran, ang kasalukuyang bid ng SAB para sa MRF Acquisition Project ay ang mas lumang PES-39C, di Gripen na may mga upgrade. Ito ay upang matugunan ang agarang pangangailangan ng PAF na magkaroon ng mga manlalaban na magagamit sa loob ng 1 taon matapos ang kasunduan. Ayon sa mga source, isa sa mga dahilan kung bakit napili ng PAF ang Gripen C-D ay dahil sa mabilis nitong delivery time. Hindi makakapag-commit ang SAB sa parehong timeframe ng paghahatid kung pipiliin ng PAF ang mas mahal na Gripen E-F. Nilalayo ng modernization initiative na ito na umakma sa umiiral na fleet ng 12 South Korean-made FA-50PH light fighter jet sa Philippine Air Force. Ang mga detalye ng proyekto ay nangangailangan na ang sasakyang panghimpapawid na inaalok ay ika-4 na henerasyon o mas mataas. Hinahanap ang pinakamababang 12 MRF na may kakayahang magpatrolya sa mga protektadong tubig at airspace. Ang DAS-39E F Gripen-S ng SAB ay inaasahang makikipagkumpetensya sa mga bid mula sa Dassault Aviation, Lockheed Martin, Korea Aerogantara Industry, BAE Systems, at Boeing para sa second batch ng MRFs para sa PAF. Samantala, kinumpirma ng Philippine Department of National Defense na tinatapos na nito ang Implementation Agreement for the Procurement of Defense Materials and Equipment with Sweden, na nilalayo nilang tapusin sa darating na Philippine-Sweden Joint Committee meeting sa Sweden sa Marso taong 2024. Ang kumpirmasyon na ito ay matapos kumpirmahin ng Embahada ng Sweden sa Manila na ang ratipikasyon ng MO on Defense Acquisition ay naratipikahan ng dalawang bansa noong Setyembre taong 2023 taliwas sa DND Acquisition Monitoring Report noong ika-4 ng Enero taong 2024 na nagsasabing sila ay naghihintay para sa ang pagpapatibay ng MO. Nauunawaan na ang pagbibigay ng kasunduan sa SAB o sa Swedish Ministry of Defense ay hindi maaaring mangyari sa 2023 dahil sa kakulangan ng pondo. Ngunit sa mga bagong pondo para sa AFP Modernization Program na dumaloy para sa FY 2024, handa ang DBM na mag-issue ng SARO para pondohan ang mga paunang bayad na kinakailangan upang simulan ang kontrata. Pero hanggang sa sinusulat ito, hindi pa inilalabas ang SARO. Sa madaling salita, sinabi ng Sweden na ang bola para igawad ang MRF Acquisition Project kay SAB ay nasa PAF, DND at DBM. Ngayon ay nananatiling makita kung ang SARO ay magiging available sa lalong madaling panahon, dahil ang pagpapakilala at pag-aproba ng Re-Horizon 3 Phase RAFPMP ay naganap noong Disyembre taong 2023. Na may iba't ibang mga budget at dami para sa multi-role fighters. Iniulat ng isang news outlet ang posibilidad na maigawad ang multi-role fighter jet acquisition project sa SAB at ang variant nitong PES-39 Gripen C-D noong Marso taong 2024, sa isang kaganapan na maaaring makumpleto ang Memorandum of Understanding for Defense Materials sa pagitan ng mga pamahalaan ng Sweden at Pilipinas. Ngunit hindi titigil ang Philippine Air Force sa pagkuha lamang ng isang squadron ng multi-role fighter, dahil talagang nilalayo nilang makakuha ng hindi bababa sa 49,
70, kabuuang multirole fighter jet gamit ang budget na inilaan sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng revised AFP programa ng modernisasyon. Tandaan natin na ang isang matagumpay na pagbili ng MRF ay magsasangkot ng isang pakete ng logistic at armas, mga pag-upgrade ng kakayahan, at isang alok na maaaring may kasamang napakahusay na sasakyang panghimpapawid dahil nag-aalok ang sub ng huling mga variant ng PES-39 Gripen E, F na bago sa linya ng produksyon.